Ang topic po natin ngayon sa video ito ay about po sa resistor, kung paano po tayo magbasa ng resistor. Ngayon, ang nakikita nyo po, may nilagay na po ako dyan, iba't ibang klaseng value ng resistor po yan, at yun nga po, may iba't ibang kulay, at saka nilagay ko na rin po dito sa kabilang side yung katumbas ng ating kada kulay, kung ano yung kanyang number. Ayan po, kasunod-sunod na po yan, nilagay ko na sa side na to para mas mabilis po ang ating video. Ituturo ko rin po sa inyo kung paano po magbasa. Meron tayo ditong SMD na resistor. Ito po ay surface mounted, no? At meron po akong isi-share sa inyo, isa rin kasi ito ay meron pong bagong coding system ang resistor, at ito ay medyo nakakalito. Kailangan nyo ng may kopya po kayo para mabasa po natin ang mga value. Itong mga maliliit na to, yung surface mounted na resistor, ayan, may mga numbers po yan. Mamaya po ituturo ko po sa inyo kung paano po basahin yan. At the same time po, mag-actual test po tayo gamit itong ating tester, no? Meron tayong digital at saka analog tester. Ngayon, bago ako mag-umpisa, i-add ko lang, meron kasi tayong dalawa pang kulay dito, yung gold at saka silver. Mamaya po i-explain ko po sa inyo to kung ano yung gamit niyan. Ito po ay plus minus 5%. Ito naman ay plus minus 10%. Ito po ay tolerance, ano? I-explain ko lang po ito sa inyo base sa aking experience at based doon sa aking naisip na pinaka mabilis na matuto tayo. Bago po tayo mag-start pala, ang function po ng ating resistor sa circuit, siya po yung naglilimit ng current flow dito sa ating circuit ito. Kaya may makikita kayo dyan mga resistor. Tapos ang resistor po ay ginagamit din sa pag-control ng ating audio sa circuit, yung audio signal po. Kaya mayroon tayong volume control. Ito pong volume control ay resistor po ito. Kaya lang tinawag siyang control or volume or variable resistor kasi nagbabaris po ang kanyang value kapag pinihit po natin. Nag-iiba yung kanyang value. Kaya tinawag siyang variable resistor or volume control or potentiometer. Okay, so ngayon alam na natin kung ano yung function ng resistor sa ating circuit. Pwede na ho tayong mag-umpisa. So, ulitin ko lang po, no? Yung ating kulay po ay may katumbas na numero. Yung black 0, brown 1, red 2, orange 3, yellow 4, green 5, blue 6, 7, violet, gray 8, white 9. Ayan, kailangan ho natin itong ma-memorize. Kung hindi nyo naman po ma-memorize, ay inyo na lang pong isulat para mas maganda. E dito na po tayo sa pagbabasa, no? Ayan, sinulat ko na. Meron tayong resistor dito na brown, black, black. Tapos yung kanyang dulo po ay gold. Ngayon, ang pagbabasa po niyan lagi nyo tandaan kung saan po mag-uumpisa. Kung may makita kayong yung gap dito, tapos ang dulo ay gold, minsan po yan silver, or minsan naman brown, red, green, blue, violet. Depende po, ano, basta nakahiwalay siya dito sa dulo. Ang basa po yan, mag-umpisa po kayo ay dito sa part na to. At makikita nyo naman meron ditong gap, medyo malayo na siya. Ibig sabihin, ang umpisa ng basa ay dito. So meron tayong kulay dyan na brown, black, at saka black. Okay, paano po natin babasahin yan? Ganito lang po. Yung ating brown, alam naman natin na yung brown po natin, anong numero? Meron po tayong value na 1, yung brown. So maglalagay na po ako dito ng 1. Tapos yung sumunod po na kulay ay black. Ano po ba ang numero ng black? Alam naman natin na yung ating black ay 0 po, ang kanyang number. 0. Tapos mayroon ulit tayong black dito. 0. Ngayon, paano po babasahin yan? Ganito lang po. Ang tekniko dito ay ganito. Ito pong panghuling kulay, ito na po kasi yung pinaka-multiplier natin. Ito po yung brown at saka black, yung pangalawang kulay. Yan po ay wala tayong babaguhin dyan. I-maintain po natin kung ano yung value niya. Yung katumbas ng kulay, yun nga po, no, 1, 0. Wala po tayong babaguhin dyan. Dito ho tayo mag-change sa multiplier. Ngayon, yun nga, ang ginagawa kong technique ganito. Kung ano yung number dito, tinatapatan ko lang po yan ng 0. Like for example, meron akong number dito na 2. Ang gagawin ko po, lalagyan ko siya ng 2 0. Tatapatan ko siya ng numbers. Ngayon, meron akong number dito na 3. Ang gagawin ko po dyan,
lalagyan ko siya ng 3 0. Okay? Ito po ay tuturo ko sa inyo na simple lang para mas mabilis. Ito po kasi yung pangatlong kulay, yan na po yung multiplier natin. Ngayon, ang meron ho tayo dito ay black at ang numero po ng black natin ay 0. Ito po 0. So, ang kagaya ng sabi ko kanina, kung ano yung numbers dito, tatapatan natin ng 0. So, since siya po ay 0, wala akong mailalagay po dyan na 0 kasi 0 po siya, no? So, wala. Ngayon, aalisin ko na to. Wala. So, ano po ang basa ngayon yan dyan? 10. So, ibig sabihin, ang resistor value po natin sa brown, black, at saka black ay 10 ohms. Mamaya po, i-double check natin ito gamit ang analog tester at saka digital tester. Ngayon, dito naman po tayo sa isang resistor. Okay? Ang kanyang kulay naman po ay yellow, violet, at saka black. Ngayon, ano po ba ang number ng yellow? Okay, titingnan ho natin dito. Ang yellow po ay 4 daw. So, lalagay na natin dito 4. Tapos, ang sumunod na kulay po ay violet. Ano po ba ang number ng violet dito? Ang sabi dito, ang violet po ay 7. So, maglalagay na ako ng 7 dito. At ang sumunod na kulay po ay black. Ayun nga po, no, yung ating black ay 0 din. So, maglalagay na ako ng 0 dito. Ngayon, paano po natin basahin yan? Gaya ng sabi ko kanina, yung ating multiplier ay nandito sa pinakahuling kulay. Yan po yung ating multiplier. Tapos, ang sabi ko, kung ano yung kulay dyan, kung ano yung numbers dyan, tapatan nyo lang ng 0. Kung ang numbers po niya ay 2, 2 0. Kung ang numbers po niya ay 3, 3 0. Since ang kanyang number po ay 0, so wala tayong may lalagay dyan. Tanggalin ko na po ito. Ano po ang basa natin dyan? Ang basa po natin dyan ay 47 ohms. Iko-confirm ho natin yan mamaya sa digital tester at saka sa analog tester natin. Ngayon, ang next naman po ay ang ating resistor na to, mayroon siyang kulay na yellow, violet, at saka red. Ayun, ang yellow po, andito naman nakalagay 4. 4. Yes, ito po. Lalagay ko na yung 4 dyan. Tapos ang sumunod na kulay po ay violet. Pareha sila, violet din. 7. Okay. Tapos ito lang yung naiba sa kanila, yung kanyang multiplier po ay red. Ngayon, ano po ba yung number ng red natin? Ang number po ng red natin ay number 2. So maglalagay po ako dito ng 2. Yan, paano po natin basahin yan? Kagaya po ng sinabi ko kanina, na yung ating multiplier, kung ano yung numbers, tatapatan lang natin ng 0. Since meron po akong number 2 dito, dahil ang kanyang kulay po ay red at ang katumbas na number po niya ay 2, ay maglalagay po ako ng 2 0 dyan. 2 0. Kasi nga po, ang sabi ko, kung ano yung numbers dyan, tatapatan natin ng 0. Since ang number niya ay 2, kaya maglalagay ako ng 2 0. Ngayon, ano po ang basa dyan? Okay, ang basa po niyan ay ganito. Kung atin pong babasahin sa pera, 4,700 pesos po, 4,000. Ibig sabihin K. Sa ohms po yan ay kilo ohms. Ngayon, ganito po. Pagka nagbasa po kayo, mula rito, pagka umabot na ng 1,000, pag ganyan, isa pa. So, saan po dyan ang lalagay natin na point? Dito po, maglalagay tayo ng point dyan. Okay, ang basa po niyan ay 4.7 kilo ohms. 4.7 kilo ohms na siya. Kasi, maabot na siya ng 1,000. Okay, sana po ay malinaw, 4.7. Lagi nyo pong lagyan ito ng counting pag ganito. 1, yung digit, 2, 3. So, dito siya nag 1,000, 4.7 kilo ohms. Okay, proceed tayo dito sa isang resistor natin na napakaliit at ang kulay po niya dyan ay brown, black, at saka orange. Yung brown po natin, ano po ba ang katumbas na number niyan? Tingnan natin dito. Ayun, ang brown po natin ay 1. Maglalagay na ako ng 1 dito. Tapos sumunod na kulay po ay black. At ang black po natin ay ayun, ang katumbas na numero po ay 0. So, maglalagay na ako ng 0 dito. Tapos yung ating
pinaka-multiplier po ay orange. Ano po ba ang katumbas na numero ng orange? Ang orange po natin ay may katumbas na number na 3. So 3 po siya, no? Maglalagay ako ng 3 dito. Kagaya po ng sinabi ko kanina, lagi niyo pong tandaan na yung ating multiplier, kung ano yung numero niyan, tapatan nyo lang ng 0. Since ang ating pong multiplier ay orange at ang kanyang numero ay 3, aalisin ko na yung 3 at tatapatan natin yan ng 3 0. 1, 2, 3. Ngayon, ano po ba ang basa ng ating resistor na yan? Ganito lang po. Okay. Maglalagay tayo ng point dito. Ang basa po niyan ay 10 kilo ohms. 10 kilo ohms. Ayan po. 10 kilo ohms. Hindi na po kasama yung 00. Dito lang po. Andito tayo nag-point. Or 10.00 kilo ohms. Ganun lang po yan. Okay, so proceed tayo dito sa isa pang resistor. Ang resistor po na to ay may kulay siya na brown, black, at saka brown. So alam naman natin na yung brown ay 1. At ang black po ay 0. At ang brown naman po ay 1. Yan, ulitin ko po ano. Sabi ko dito sa ating multiplier ay kung ano yung numbers niya, tatapatan natin ng 0. Since meron tayong number 1 sa brown, alisin na po natin yung 1. Maglalagay po tayo dyan ng isang 0. Ngayon, ano po ang basa dito guys? Ang basa na po dyan sa kanya ay 100 ohms. 100 ohms. Ohms lang po, ano? Hindi siya kilo kasi hindi naman siya umabot ng 1,000. Hundreds lang siya. Kaya ang ating pong value dyan, 100 ohms. Okay? So, sana malinaw. Proceed tayo dito sa isa pang resistor. At ang kanyang kulay po ay brown, black, at saka red. So, tingnan natin ano po ba ang value ng brown. So, alam naman natin na yung value ng brown ay 1. Nandito na po, ano? Maglalagay lang ako ng 1. Tapos yung black, alam naman natin na yung black, ayan po, 0. Ayun, 0. Tapos yung dulo po ay red, no? Ito po yung ating multiplier na tinatawag. At ang red po, meron tayong number na 2. Yan po yung katumbas na numero ng ating red. So, maglalagay ako ng 2 dito. Ngayon, babasahin ulit natin. Ulitin ko pa rin po ito, no? Kung ano yung number ng ating multiplier, katumbas sa number, yung red, meron tayong 2. Tatapatan lang po natin yan ng 0. So, since meron akong 2 dyan, aalisin ko na po yung 2. Papalitan natin yan ng 0. Dalawang 0. So, ang basa po niyan ay ganito. Tumabot naman siya ng 1,000. 1,000 na naman po, no? So, pag 1,000 po tayo, ang ating pong value dyan ay 1 kilo ohms. 1 kilo ohms. Hindi na kasama yung 0 kasi ni-round up na natin. So, 1 kilo ohms po ang basa natin sa resistor na brown, black, at saka red. Ngayon, dito naman po tayo sa isa pang resistor. At ang resistor na to, may kulay po siya na green, blue, at saka red. Yung green po ay, ano po ba ang katumbas na numero niyan? Ang katumbas na numero po ng green ay 5. Maglalagay na ako dito ng 5. At ang blue naman po, ano po ba yung katumbas na kulay ng blue? Ang blue ay 6. Okay? Maglalagay na ako ng 6 dyan. Tapos yung red, alam naman natin na yung red po ay ang katumbas na numero po niya ay 2. Nandito na naman po tayo. Sabi ko po, kung ano yung numbers dito sa ating multiplier ay tatapatan lang natin ng 0. So, alisin ko na yung 2. Lalagyan ko lang po yan ng 2 0. Ayan. So, ang basa po yan is 5,600. So, 1,000 na naman po siya, no? Ayan, ganito po ang gawin ninyo. Ayan. Okay, andito yung point niya, no? So, ang basa po niyan ay 5.6 kilo ohms. Mamaya po, i-confirm natin yan sa tester para sure ball tayo kung tama nga ba ang ating basa dyan. Okay, 5.6, sorry. 5.6 kilo ohms. Ayan. 5.6 kilo ohms. Ayan po, no? So, ito na. Ulitin ko. Green, blue, red. Ang kanyang value po ay 5.6 kilo ohms. Okay. So, next po.
meron po tayong resistor dito na ang kulay naman niya ay yellow, violet, at saka orange. Ang yellow po, ano po ba ang katumbas na number niyan? Ang yellow ay 4. 4. At ang violet naman po ay ito, 7. At ang orange ay 3. 3. Ngayon, yun nga po, ano, yung multiplier natin ay orange at ang katumbas na numero niya ay 3. Alisin na natin yung 3. Siyempre, palitan natin yan ng 3 0. Tatapatan natin ng 3 0 yan. Tapos, guhit-guhit. 1, 2, 3. So, 1,000 pa rin siya, no? So, ang atin pong 1,000 ay kilo ohms po. Ngayon, andito yung point niya sa part na to. So, ang basa po niyan ay 47 kilo ohms. 47 kilo ohms. Kasi, 1,000 na po siya. Tapos, yun. Proceed tayo dito guys sa isa pang resistor. At ang resistor na to, may kulay siya na brown, black, at saka silver. Ito, panoorin nyo po mabuti. Ano, kasi silver yung kanyang multiplier. Ngayon, dito hindi natin pwede i-apply yung sinasabi ko na kung ano yung numero dito ay tatapatan natin ng 0 dito sa silver at saka sa gold. Ngayon gagamit tayo dito ng calculator kapag i-compute po natin, no? So ganito lang yung guys, yung brown, ang ating brown po katumbas ng number ay 1. Tapos yung black naman po ay 0. Ano po ba itong silver? Ang silver po ay ang katumbas na number po niyan ay ganito po. Ito po yung multiplier natin, 0.01. Ayan po. Yan yung kanyang number, yung silver. Ito yung silver natin, 0.01. Okay? Yan po yung ating multiplier. Paano po computein yan? Ganito lang. Kukuha ako ng cellphone syempre. Okay, punta tayo ng calculator. Ito na yung ating cellphone, no? I-clear ko muna to. Ngayon, meron tayong brown at saka black. So, meron na agad tayong 10, ano? 10. Tapos, meron tayong multiplier na silver na ang kanyang value ay 0.01 times 0.01 equals, ayun, ang kanyang reading po dyan ay 0.1 ohms. 0.1 ohms. Okay, so maglalagay na ako dito ng 0.1 ohms. Napakababa, ano? 0.1 ohms. So ganun lang po ang computation kapag ang ating pong kulay dito ay silver. So 10 times 0.01. Okay, sana po ay malinaw. Ngayon, proceed tayo dito kasi meron tayong kulay dito na gold, no? Anyway, ang resistor na to ay may kulay siya na yellow, violet, at saka gold. Ngayon, ano po ba yung katumbas na numero ng yellow? Ang yellow po ay 4. Ang violet naman po ay 7. Tapos ang gold, ito na po, ano? Ano po ba yung number ng ating gold? Ang gold po natin ay iba naman yung value nito, 0.1. Okay, 0.1 yung number ng ating gold, yung multiplier. Ito po yung ating multiplier, no? Gold 0.1. So ilagay ko na dito 0.1. Paano po basahin yan? Kung ano yung ginawa natin dito, ganoon din yung computation natin dito guys, no? So i-clear ko lang to. Meron tayong 4 at saka 7. 4, 7 times 0.1 equals, ayan po, 4.7 ohms. Yan yung kanyang value, 4.7 ohms. 4.7 ohms. Okay, so alam naman na natin kung paano tayo magbasa. Sana nakuha niyo po. Ang susunod na gagawin natin ay i-actual test na natin kung tama ba itong ating pinagbabasa dito sa mga value ng kada resistor. Ay, sorry, meron pang isa. Ito. Ang kanyang kulay po ay red at saka gold. So, ang red po natin ay 2. Tapos yun nga po, ano? Yung ating gold ay 0.1. Ang value po niyan ay 2.2 ohms. Ngayon, kung ang nakalagay po dito ay silver, ang 0.2 niyan ay dito sa unahan. 0.22 ohms kung silver. Ayan, sana po ay malinaw. Ngayon, i-check ko natin kung tama itong ating mga reading.
Dalawa po ang ating tester, isang analog tsaka digital. Unahin po muna natin sa, dito na lang sa analog muna. Ito, panoorin niyo po ang ating pag-test kung paano. Pagka nag-check po tayo ng resistor, kapag ohms po ang ating reading, dito lang po kayo pag ohms. Times 1, times 10, or times 100. Pagka kilo ohms naman po, kung makikita nyo, meron tayong K na nakalagay dito, times 1K. Actually, pwede rin po kayong magbasa sa kilo ohms sa times 10 at saka times 100 at saka 100 kilo ohms. Pwede rin po yan. Ngayon, ang ating pong ohms, kung napanood nyo po yung aking vlog sa tester, ang ating pong mga numbers sa ohms ay nandito po sa taas. Yung mga numbers na yan. Yan, kung makikita nyo po, meron namang nakalagay na ohms. Tapos 0, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100, and so on. Yan po yung babasihan natin sa ohms. At magdedepende po kung ano yung ating range dito. Kung X1 ba, X10, X100, X1K. Papakita ko po sa inyo guys. No? Since yun nga po, no, susukatan natin ay ohms, isiset ko na yung aking selector switch ng ating tester sa X1. Ngayon, bago po kayo magsukat ay i-0 ohms adjust nyo po muna yung ating pointer. Kasi pagka hindi ho natin in-adjust yan sa 0 ohms, tapos nagsukat ho tayo, kagaya nito, ang sabi daw dito 10 ohms. Check. So, hanggang 20 lang siya, no? 20 ohms kulang. Samantalang ang basa po natin dyan ay 10 ohms. Ngayon, ugaliin nyo pong i-adjust ito sa 0 ohms. Adjust natin sa 0 ohms. Kailangan tumapat siya dun sa 0. Ayan. Tapos bitaw. Ganun din po dito guys, no? Pag binitawan nyo, dapat yung pointer ay nakatapat dyan sa infinity. Naka-infinity dapat dyan. Tapos check. 0. Ngayon, ready na po. Pwede na tayong magsukat ng resistor. Ang sabi dito ay 10 ohms. Sige, check natin kung 10 ohms nga ba talaga. Check. Okay. Ayun. Ayun guys, so tumapat siya sa 10. So tama yung ating reading. Nasa 10 ohms tayo. Ang basa po niyan dyan, 10 times 1 equals 10. 10 ohms. 10 times 1 equals 10. Okay? So tama yung ating reading. Ngayon, dito naman tayo sa ating digital tester para patas ang laman. Ang ating digital tester ay isiset lang po natin yan sa ohms. At nakalagay naman mega ohms. Tapos naka-auto range siya. Ibig sabihin, automatic na mag-a-adjust yan kung ano yung mabasa niya, kung kilo ohms ba or ohms. Ito po ang babasihan natin, yung nakalagay dito. Susukatan ko lang yung resistor na to, yung ating resistor na 10 ohms. Check. Ayun, sakto. 10.1 ohms. 10.1 ohms. Okay, yung point po ay hindi ko na pinapansin, maliit lang po kasi yan. 10 ohms. Ngayon, sa resistor po, kapag nagbasa po kayo tapos hindi siya sumakto, normal lang yan. Basta pasok siya dun sa plus minus 5% kung ang ating pong tolerance. Kagaya nito, meron tayong tolerance na gold. Kung hindi man siya sumakto sa 10 ohms, meron tayong tolerance na gold plus minus 5%. Like for example, kung ang basa natin ay 9 ohms, okay pa rin po yun. Kung sumubra man siya, 11 ohms, okay pa rin po yun kasi pasok siya dito sa plus minus 5% natin na tolerance. Yun po yung kulay na nandito sa dulo. Yung gold, minsan silver po yan. Okay, so tama yung ating reading dito, no? 10 ohms. Ayan po, 10 ohms. Tama siya. Ngayon, dito naman po tayo sa isang resistor. Ang ating pong basa po dito ay 47 ohms. Ngayon, naka 0 ohms adjust na tayo sa ating tester, no? Nasa 0 naman na siya. Ngayon, susukatan natin kung 47 ohms nga ba yan. Okay, check. Ayun guys, no? So, tama yung ating reading, 47 ohms. Panoorin nyo po yung aking vlog sa tester kung paano po magbasa ng mga guhit-guhit na yan. Importante po na panoorin nyo po yan. Sige, i-check natin sa ating digital tester kung 47 ohms nga ba yan. Okay, check. Ayun, 46.6 ohms. Pasok pa rin siya dun sa tolerance natin, no? 46.6 ohms, malapit na. Okay po yan, ganyan po talaga ang resistor dahil sa tolerance. So, check to. Okay to, check, tama. Tama. Yan, dito naman tayo, no? Meron tayong basa dito na 4.7 kilo ohms. Check natin dito guys, analog.
Paano po babasahin yan sa tester yung 4.7 kilo ohms? Kagaya nga ng sabi ko kanina, kapag ang sinukatan natin ay kilo ohms, dapat ay nandito tayo sa K times 1K. Pero mamaya ipapakita ko rin sa inyo kung paano gamitin tong times 10 at saka times 100. So sa ngayon dito po muna tayo sa times 1K. Ngayon lagi nyo pong i-0 ohms adjust yan or calibrate yung ating pointer, no? Laging nasa 0 dapat kapag ka nagsukat tayo ng ohms. Okay, nasa 0 na. Ngayon, check natin yung 4.7 kilo ohms, kung 4.7 nga ba talaga yan. Check. Ayun, malapit siya sa 5 guys, no? So 4.7 kilo ohms. Ang ating pong analog tester ay nagbabasa ng malapit sa 5. Ibig sabihin good po yan. Para sure tayo, sige, check natin sa ating digital tester. Ang kagandahan lang sa digital tester, wala nang adjust, diretso na, matik na. 4.7 kilo ohms. Check. Ayun, 4.6, no? Kunti lang, point lang. At malapit na sa 4.7. Okay lang po yan guys. Okay yung ating resistor. 4.7 kilo ohms. Ngayon, dito naman tayo sa isang resistor na ang ating reading ay 10 kilo ohms. Okay? 10 kilo ohms. At saka yung ating tester ay naka-adjust pa rin sa 0 ohms adjust. Okay, 10. Check natin. Ayun, tumapat siya sa 10, no? Ayun guys, no? Kitang-kita naman po, nasa 10 siya. So, 10 times 1K equals 10. Ayan po. 10 times 1K equals 10K. 10 kilo ohms. Kasi ang range, ang ating selector switch po ay nandito sa times 1K. So, 10 times 1,000 equals 10K. Ganun lang po yan. Ngayon, check natin sa digital ulit. 10K. 10K nga ba talaga yan? Ayun, 10 kilo ohms. Tama po. Ngayon, next proceed tayo dito sa isang resistor natin na ang value niya, yung ating reading ay 100 ohms. Ito ohms lang to guys, no? Hindi siya kilo ohms. 100 ohms. So paano nga ba natin basahin yan sa analog tester? Ganito lang po guys, no? Doon tayo sa ohms. X1 times 1. Tapos 0 ohms adjust. Okay, 0. Kailangan ma-0 natin yan. Check. 100 ohms. Ayun, tumapat siya sa 100, no? Tama yung ating reading sa resistor na to. 100 ohms. 100 times 1 equals 100. Okay, check natin sa digital. Kung 100 nga ba talaga, check. Ayun, 99.6. Kunti na lang, 100 na yan. So, tama. Ayun, dito naman tayo sa isa, no? Iisa-isahin ho talaga natin to para mas makuha nyo pa. Ang basa po natin dito sa isang resistor na to ay 1 kilo ohms. So 1 kilo ohms. Pag kilo ang ating binabasa, ay dito po tayo sa kilo ohms. Okay. Adjust natin yung ating pointer sa 0 ohms. 0. Check. Saan na yun? Ito. 1 kilo ohms. Ayun, tumapat po siya sa 1, ano? Yan. 1 times 1K or 1,000 equals 1K. 1,000. So, tama po. Tama po ang ating reading dyan. 1 kilo ohms. Tumapat siya dun sa 1. At andito yung ating selector switch sa kilo ohms. Ngayon, check natin dito sa digital. Yung ating 1 kilo ohms na yan. Check. Ayun, 0.986. Malapit na po. 1 na. Mag-1 na yan. So, tama po. 1 kilo ohms. Ngayon, dito naman, mamaya po ituturo ko sa inyo yung kung paano gamitin tong times 10 at saka times 100. Tapusin lang po muna natin to. Tama to. Check. Ngayon, ang next po ay 5.6 kilo ohms. So, naka-range pa rin tayo ng X1. Tapos 0 ohms adjust. Tama naman. Check. 5.6K. Ayun, malapit siya, no? 5. Ayun guys, no? 5. Nasa 5 siya. Ito po, 0.6. So, tama yung ating reading sa
resistor na to. Check natin sa digital. 5.6. Ayun, 5.5. Malapit. So, okay po yan. Tama na naman tayo. Okay to. Tapos, ang next po ay 47 kilo ohms. Nasa kilo ohms pa rin po tayo, kaya ang ating range ng selector switch sa ating tester ay nasa K pa rin. Actually, ang ginagamit ko dyan ay X1 at saka X1K, no? Sige, sukatan natin. 47K. Ayun. Ayun guys, malapit sa 50. 47 kilo ohms. Pag binasa po natin yan, panoorin nyo po yung ating vlog about sa analog tester. Matutunan nyo po kung paano magbasa ng mga guhit-guhit na yan. Okay, so okay tayo sa analog. Dito naman tayo sa digital. Ayan po, 46.7. So malapit na siya, 47 kilo ohms. Tama po ito. Check. Ngayon, dito po tayo sa isang resistor na ang value po niya ay 0.1 ohms. Dito po sa ating analog tester, nakaset po tayo sa X1 times 1, tapos 0 ohms adjust. Ang katumbas po nito ay almost 0 na talaga. Almost 0. Ayan po. Sagad na sagad yung kanyang palo ng ating pointer. Kasi ito po ay fusible resistor na ang tawag dito. Ngayon, check natin dito sa digital tester kung ano yung kanyang babasahin dyan. Ayan, 0.3 ano? 0.3 ohms. Okay lang yan. Kasi ang ating plus minus 5% na tolerance, which is gold, ay pasok pa rin siya. Ayan po, 0.3 ohms. And dito naman tayo sa isa. Ang value po nito ay 4.7 ohms. Check na natin to. Tama? 4.7 ohms. So nasa ohms pa rin po tayo. Double check lagi. 0. Okay. 4.7 ohms. Check. Ayun. Malapit na siya sa 5, no? Point na lang kasi para tayo mabot ng 5. 4.7 ohms. Ayan po. At nakaset tayo sa X1. Hindi po yan kilo ohms. Ohms lang po yan. At andun yung ating pointer. Kaya ang ating pumbasa dyan ay 4.7 ohms. Then, check natin sa digital kung ano yung kanyang reading. Ayun, 4.9. 4.9 ohms. Pasok pa rin siya sa 4.7. So, good po yan. Good yung ating resistor. Ngayon, ito yung pinaka last ano. At ang value po niya ay 2.2 ohms. So, dito pa rin tayo sa ohms. Tapos naka 0 ohms adjust tayo. Check. So, ayun guys, no, tumapat siya sa 2. Umabante lang ng konti kasi 2.2 ohms yung kanyang reading. Tama po yan. At nandito tayo sa X1. Kaya ang ating basa po dyan ay ohms. 2.2 ohms. Check natin sa digital. Check. Ayan, 2.4. 2.4 ohms. Pasok pa rin siya sa kanyang tolerance na gold. Okay. Ngayon, dito naman po tayo sa times 10 at saka times 100. Okay. Ang unahin po natin ay itong sa 10 ohms. Pasok pa rin siya kasi 10. Okay. So, ito. I-0 ohms. Adjust lang po muna natin to. Tapos, sukatan natin. Ayun guys, so, tumapat siya sa 1. Tama po ang ating reading dyan. Tumapat siya sa 1. 10 ohms po yan. So, 1 times 10 equals 10. Correct po, ano? 10 ohms. Ngayon, subukan natin itong, ano, times 100. Ito po, yung times 100. I-0 ohms, adjust lang po natin yan. Ngayon, subukan natin sukatan itong 10 ohms. Para lang alam nyo po kung anong mangyayari. Ayan siya, lagpas-lagpas. Kasi out of range na siya. So, kung 10 ohms yan, ito pwede natin gamitin. Pero ito kasi lagpas na po. Ang ating sinusukatan ay 10 ohms lang. Ito po ay times 100 na. Dapat times 10 lang kasi 10 lang yung ating value ng resistor. At mababasa pa rin natin yan kasi meron tayong 1. Okay? So, ito, itatry natin yung X100, no? Dito tayo ngayon sa 10K. Subukan natin ito. Yung 10 kilo ohms. I-adjust lang ho natin sa 0 ohms. Adjust naman. At ito yung ating 10 kilo ohms.
check natin kung ano yung mababasa natin dyan. Ayun guys, no, tumapat siya sa 100, no? 100 ohms. 100 ohms po. Kasi nasa ohms po tayo, wala po tayo sa kilo ohms. Ngayon, paano po siya naging 10K? Ganito lang po yan. 100 times 100 equals 10,000. 10,000. 100 times 100 equals 10,000 or 10K. Ayan po. Yun yung basa niyan. Pagka gumamit po kayo ng times 100. So, pakita natin. Baka mali tayo. Ayun nga po, no? Nasa times 100 tayo. Tapos tumapat ng 100. 100 times 100 equals 10,000. 10K po ang basa dyan. So, tama yung ating reading kapag nakaset tayo ng times 100. Tapos, ang ating sinukatan ay nasa tapat din ng 100. Ita-times lang po natin yan. 100 times 100 equals 10,000 or 10K. Yan, subok pa tayo. Subukan po natin itong 1 kilo ohms. Ito, 1K, no? At nandito yung ating selector switch sa X1. Tingnan po natin. Okay. Ayan, nasa 0 naman siya. Sukatan natin. Ayan po, tumapat po siya sa 10 ohms. Ayan, 10 times 100 equals 1,000. Subukan natin. 10 times 100 equals, ayan guys, no, kitang-kita 1K or 1,000. Ayan, pwede ho natin gawin yan sa times 10 din. 0 ohms, adjust lang po natin yan. At doon pa rin tayo sa 1K. 1K. Tumapat po siya sa 100 ohms. Ohms po ang basa kasi nandito tayo sa times 10. Mag-convert lang yan sa K kapag binultiply na natin yung 100 times 10. Kagaya nga kanina, yung total natin ay 1K. So, ganun lang po. Sana ay malinaw, ano? Ngayon, ito na. Dito po tayo sa isang klase ng resistor. Actually, ito po ay surface mounted, no? At kagaya nga ng nabanggit ko kanina, meron po ditong bagong coding system si resistor na dapat ay alam natin to. Bago po tayo mag-proceed dun sa bagong coding ng resistor, ay dito po muna tayo sa isang normal na resistor na surface mounted. Paano po babasahin yan? Ay, ganito lang yan guys, no? Ito na po ang ating surface mounted na resistor or SMD. Kung mababasa nyo po, meron pong numbers dun sa kanyang mismong body. At this time po, pagka ganyan po makita nyo kung ano yung nakalagay dyan, yun ang mismo yung value nyan. Kagaya nito, 3R60 470 121 102 102 103 at saka 154. Yan na po yung value talaga nyan. Ngayon, ang question dyan, paano natin i-convert or babasahin? Madali lang po kasi actually sa halip na kulay ang nakalagay dyan, numbers na ang nilagay nila. Ayan. Yung 1 brown, yung 0 black, yung 3 orange. Ganun lang po. Nakasulat na mismo yung number sa ating resistor. Ito, 1 to 1, brown, red, at saka brown. Ang multiplier po niyan ay laging nandito sa dulo. Ito, kagaya nito, 470. Mamaya po isusulat natin kung anong mga value niyan. Tapos, susukatan natin. Ito naman po ay may R sa part na to. Ngayon, madali lang po ito guys. Yung R ay nagre-represent sa ohms. Ang basa po niyan ay 3.6 ohms. Pag may makita kayong letter dyan na nakalagay or kung itong R ay nandito sa unahan, nandito po yung point. Nagre-represent po ng point yan, yung R na yan. Kung ang nakalagay po dito ay K, yun po ay kilo ohms naman siya. Since ang nakalagay po dito ay R, ohms lang po yan. Tapos, bago nga po tayo mag-proceed dito, unahin muna natin to kasi siguradong malilito kayo doon. Ito po muna tayo, no? Ang value po niyan ay 3.6. Susukatan po natin yan kung 3.6 nga ba talaga yan. 3.6 ohms lang yan guys, no? Ohms, hindi siya kilo ohms. Tapos itong isa naman, 470. Yellow, violet, at saka black. So, ang basa po niyan dyan ay 47 ohms lang. 47 ohms. Dito naman, yung 1 to 1,
brown, red, brown. Ang basa po niyan ay 120 ohms. 120 ohms. Kasi nga po, kagaya ng sabi ko kanina, doon sa color coding natin, yung 1, yung multiplier ay tumbasan lang natin ng 0 kung ano yung number dyan. Since meron siyang 1 dyan, isang 0 lang ang ilagay natin. So, 1, 2, tapos 0. Ang basa po niyan ay 120 ohms. Tapos, dito naman sa isa ay 102. So, 102. Ang ilalagay ko po dito ay 10. Tapos, ang kanyang multiplier ay 2. Ayan po, kung nakikita nyo, napakaliit. Mag-add lang po tayo dyan ng dalawang 0. 1, 2. Ano na po ang basa dyan? 1,000. So, ang basa po niyan ay 1 kilo ohms. 1 kilo ohms. Kasi, i-round off natin yan ng ganito. Yan. Alisin ko na to. 1 kilo ohms po yan. 1 kilo ohms. Tapos, ito naman ay 10K. Kasi ang ating multiplier po ay orange, number 3. 10K. Ayan, di na kayo mahirapan kasi nakasulat na yung numero. Ito naman, yun, malaki-laki yung kanyang dulo, no? 154. Ano po ba ang basa niyan dyan? Siyempre po, ang basa po niyan ay 150 kilo ohms. Sige, isulat ko dito, 15. Tapos, ang sabi doon, yung ating multiplier ay 4. Meron na akong 4 na 0, ibig sabihin na ilalagay dito. 1, 2, 3, 4. Ngayon, paano na yan? Okay, ganito lang guys, no? Guhit, 1, 2, 3. Andito yung point natin. At ang basa po niyan ay 150,000. Ibig sabihin K, 1,000. So, 150 kilo ohms. Alisin ko na to. Papalitan ko lang yan ng kilo ohms. 150K. Ayan guys. 150 kilo ohms. Ayun. And so, ano po natin, babasahin natin sa analog tester at saka digital bago tayo mag-proceed dito sa komplikadong bagong coding ng resistor. Meron tayong 3.6 for 47 ohms, 120 ohms, 1 kilo ohms, 10K ohms. Lagyan natin ng ohms para 10 kilo ohms, or pwede namang alisin natin to. Alisin natin to. Ayan, 10K, 150K. Ayan. Ngayon, dito po muna tayo sa analog. 3.6 ohms lang daw guys, no? So kung ohms lang yan, dito po tayo sa times 1. Hindi tayo pwedeng mag times 10 kasi 3 lang siya eh. Hindi naman aabot ng 10 yung value nito. Nasa 3 lang siya. So dito lang tayo sa times 1. At saka yun lang po ang ating ginagamit talaga. X1 at saka X1K. Ngayon, i-adjust natin to sa 0 ohms. Lagi. Ayan na guys, no? Maka 0 naman na siya. Sukatan natin kung 3.6 ohms nga ba talaga yan. So, ayun, no? Tumapat siya sa 3. Ayan guys, no? 2, 2.5, 3. 3.5. 2, 2.5, 3, 3.5. 3.6, malapit na. So, tama yung reading natin dito. Ayan, check natin dito sa digital. At ang ating digital naka-auto-range pa rin sa ohms. 3.6 daw po yan, ano? Okay, check. Ayun. Ayun guys, no? 3.8. Malapit sa 3.6. Hindi naman talaga accurate lahat yan. Mayroon kasing tolerance na tinatawag. 3.8. Ngayon, ito naman po, ano? Meron tayong 47 ohms dito. At ang ating selector switch sa ating analog ay nasa times 1. So, check natin. At nakakalibrate naman, at naka 0 ohms adjust naman na tayo. Okay, check. 47. Ayun, malapit siya sa 50. 47 ohms. Ohms po ang reading natin kasi nandito tayo sa X1. Sa digital, double check. Double check. Ayan guys, no, 46.1. Malapit na sa 47. Good po yan. Tapos ang next po ay 120 ohms. Nandito pa rin tayo sa ohms. 0 ohms adjust. Okay, check. Ayan po, no?
Mahirap na basahin kasi andun na siya pero malapit sa 100, which means okay po yan. Pero kung gusto yung mabasa to ng sakto, ilipat nyo lang po ito sa times 10 kasi 120 siya, no? Pwede siya dito sa times 10 at saka times 100. O sige, dito muna tayo sa times 100. Sige. I-adjust lang po muna natin yan. Tapos check. Ayun guys, no, tumapat siya sa 1. Hindi mo mababasa ng sakto dyan. Ayun po, pero at least nandun siya sa unahan ng 1. Since ito po ay ohms, 120 ohms, naka-set tayo ng 100, pwede, malapit pa rin. Ayan po. Okay, so yun. Ito, basahin natin, no. Siya na guys, kanina pa ako daldal dito, napapagod na. 1K, no? 1K. So, doon tayo sa 1K. 0 ohms adjust. Check lang natin kung tama ba itong reading natin dito. 102 po ito. Ayun, tumapat siya sa 1 kilo ohms. Hindi ko na i-check dyan sa digital. Tapos, ang sumunod po ay 150K. Ayun guys, no, hindi natin mabasa ng maayos kasi nga dito, yung mga digits na to ay masyadong malalaki na. Pero, ang akin pong ginagawa dyan ay ganito, ayan. So, pag chinek po natin, 100. Dito po yung pointer niya, no? 100. Ang bilang po yan ay ganito, 100. Tapos yung kung makita nyo po yung guhit na yan, 20, 40, 60, 80, 100. Kaya, pag lumapag po dyan, 200 na. Panoorin nyo po yung aking vlog dun sa tester, no? Importante po yan. So, 150K. Sige, check natin sa digital. Okay, yan. Medyo mahirap kasi napakaliit. Ayan po, 149.7 kilo ohms. Malapit na siya. Okay, so sana malinaw. Ngayon proceed tayo dito sa bagong coding ng resistor na to. Papakita ko po sa inyo kung paano ito basahin. Okay guys, ganito gawin ko yan kasi napakaliit na. Isulat ko na yan para pag zoom out natin kita nyo na. Ito po ay 39A. At ang sumunod ay 48B. Alamin ho natin yan kung paano natin mababasa yan. 49C naman ang sunod. At ang last one ay 01X. 01 at saka X. Ayan po yung resistor na yan. Kung mapapansin nyo, meron po siyang letter dito sa dulo. Yan po yung ating multiplier. Ito yung ating multiplier, yung mga liters na yan sa bagong coding ng resistor na surface mounted. Ito. Tapos yung naunang mga number, kagaya nito 39, yan po yung code at may katumbas din po na numero yan. Yung code na yan, yung 48, may katumbas po na numero yan. Papakita ko po sa inyo mamaya. Itong 49C, 49, may katumbas pong numero yan. Itong 01, ganun din po. At saka itong multiplier natin. Ayan, sige, papakita ko na po sa inyo. Ito na guys, no. Ayan yung mga code natin. Kung makikita nyo po dito, meron tayong code at saka ito na yung kanyang value. Tapos, yung sa ating multiplier, may mga liters nga po tayo. Ito na po yung kanyang pinaka code. Like for example, A, B, C at saka X. Ito po yung mga code na yan. At yan po ang kanyang purpose po dyan ay multiplier. Kaya ito masyadong komplikado talaga. Yung ating pong A, ito kagaya nito, meron tayong A dito. 1 yung kanyang multiplier. Okay? Pag A, 1. Pag B naman, ito po yung kanyang B, ang ating pong multiplier ay 10. Pag C, ang ating pong multiplier ay 100. Pagka X naman, ito, ang ating pong multiplier ay 0.1. Ayan po. Yan yung katumbas ng mga code sa ating multiplier. Yan yung kanyang mga numbers. So, ibig sabihin, meron tayong Z, Y or R, X or S, A,
B or H, C, D, E at saka F. Lahat po yan mayroong katumbas na numero na nakalagay dyan. Ngayon, isa pang alam dapat natin ay itong code. Ito yung code na sinasabi ko kanina. Like for example, 39, tapos 48, tapos 49, tapos 01. Dito ho natin makikita yan sa code. Hanapin natin yung 39. Ang 39 ay nandito. So, ang 39 pala, ang kanyang value ay 249. So, maglalagay na ako dyan ng 249. Yan pala yung kanyang value. 249. Hindi pa po kasama dyan yung sa multiplier natin na code. Mamaya po alamin natin yan. Dito lang po muna tayo sa code na nauna. Ang next po ay 48. Saan po ba dito yung 48? Ang 48 ay ito. Ang 48 po, ang kanyang value ay 309. 309. Ayan po, 309. Yan yung kanyang value. At ang 49 naman, ang 49, ayun, 316. 316. At ang pinakalast po ay 01. At ang ating 01 ay nandito sa unahan. 100 ang kanyang value. Okay. Ayan na, nalagyan na natin ng totoong number yung mga code na yan. Na ang 39 ay 249 pala. Ang 48 ay 309 pala. Ang 49 ay 316. At ang 01 ay 100. Ngayon, paano natin basahin to? Magbe-base tayo dito sa multiplier. Ito yung ating multiplier na sabi ko nga kanina ay andito yung kanyang mga value. Ayan po. Yung A ay 1. Tapos yung B ay 10. Yung C naman ay 100. At ang X ay saan yung X? 0.1. So ulitin ko. Yung A daw po ay 1. So, times 1. Yung B naman ay 10. Times 10. Ito po ay multiplier, no? Tapos yung C, saan yung C? 100. So, times 100. At ang X ay, ito yung X, times 0.1. Times 0.1. Ayan po ang ating multiplier. Yung mga letters na yan, yan po yung katumbas ng kanyang value. Ayan po. 1, yung pagka A times 1, pagka B times 10, pagka C times 100, pagka X times 0.01. Ngayon alamin natin kung paano computein yan. Ganito lang po. Ang sabi dito, 249, tapos ang multiplier natin ay A, na may value siya na times 1. So, 249 times 1. 249 times 1 equals. So, ang reading po natin dyan ay 249 ohms. 249 ohms. Ohms po siya kasi hundreds lang. Hindi umabot ng K. Next. Ito po ano. Ang basa po natin dito ay 309. Kasi yung code na number na 48, ang value po niyan ay 309 plus yung ating multiplier na B, which is times 10. So 309 times 10. Ayan guys, no, equals 3090. Ito umabot na ng kilo ohms. So ibig sabihin, ang ating value po niyan dyan ay 3.09 kilo ohms. Kilo ohms na po kasi umabot na siya ng 1000. Next, ito po yung 49 na code. Ang pinaka value po niyan na numero ay 316 at ang ating multiplier po ay C, which is X 100. So 316 times 100 equals, ayan guys, no, 31,600. So kilo ohms pa rin yan, 31.6 kilo ohms. Ayan po ang basa niya.
Tapos dito naman sa pinaka last na sample natin na yung 01 daw ang value ay 100. Tapos yung x, yung ating multiplier na 0.1. Okay, meron tayong 100 times 0.1 equals 10 ohms. Ohms lang po siya guys, no? So ayun na yung reading ng ating bagong coding na surface mounted na resistor. Ngayon, i-actual check ho natin to kung tama ba. Ito na po yung mga resistor na yan. At babasihan natin yung mga reading natin dyan. At this time po, gagamit tayo ng digital. Nakasit pa rin po tayo sa auto range ohms. Unahin ko po muna itong 249 ohms. Check. Tingnan natin kung tama ba yung reading natin dyan. 249. Ayun guys, so yun, malapit siya, no? 248 ohms, 249. 248. Okay, ibig sabihin tama yung ating reading dito. 249. Tapos next, 3.9. Ito naman, kilo ohms daw po. Check natin kung kilo ohms nga ba talaga yan. Napakaliit. Ayun, 3.78 kilo ohms. So malapit siya. Ibig sabihin tama yung ating reading sa resistor na to. 3.9 kilo ohms. Round off na yan, 3.9. Tapos dito naman, ang value natin dito ay 31.6 kilo ohms pa rin siya. Check natin kung tama ba talaga. Yun, tama guys, 31.6 kilo ohms. Correct tayo dyan. Tapos dito naman, 10 ohms daw po ang value nito. Check natin. Ayun, 10 ohms. So, tama yung ating reading dito. Ayan guys, oh, ito, pag-aralan nyo po. Talagang kailangan natin dito ng kopya. Kasi, tingnan nyo naman. Ayan, yung mga code. Tapos may mga value pala yan. Ayan po, hanggang 96. Ayan. So, sana guys ay may natutunan kayo sa video natin, ano? At kung ito po ay inyong nagustuhan, huwag nyo pong kalimutang mag-like, share at subscribe. At kung meron po kayong katanungan sa ating video or sa iba pa man, huwag po kayong mayang mag-comment sa ating comment box at ating po itong titingnan at sasagutin. Ngayon, kung bago ka pa lang po sa ating channel, salamat po sa pagbisita. Paki-subscribe na lang po ang ating channel at paki-click yung ating notification bell icon para lagi po tayong updated sa ating mga video gagawin. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless.